Welcome po sa ating talakayan ngayon. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. My people are destroyed for lack of knowledge. Mababasa po natin yan sa Oseas 4:6 mga kakuya. Ang talakayan po natin ngayon for today is about birthday ni Jesus, December 25. Sapagkat marami talagang tumitiligsa nito, lalo na po ang mga dating daan, no? At lalo na po ang INC at mga ang sa madaling sabi ang mga anti-katoliko. So ngayon papasadahan lang po natin dito. Napakahaba po kasi itong December 25. Talagang marami talagang gagamitin natin dito. Gagamit po tayo ng mga historical, no? At mga sinaunang kalendaryo, Jewish Julian calendar, kaya Gregorian calendar na ginagamit natin ngayon. So napakahaba po itong talakayan talaga natin. Ito napakahirap talaga ipaliwanag. Pero ngayon ang ipaliwanag ko lang ay ayon lang po sa ating makakaya mga kakuya, no? At kung bibigyan lang po kayo ng basic lang na mga pizza kung bakit saan kinukuha ng mga Katoliko ang pizzang December, bakit December 25 ang nagdiwang ang mga Kristiyano. Kukuha lang po tayo ng kaunti ng biblical basis sa Biblia mga kakuya. So papasadahan lang po natin ito. Kaya samahan nyo ako at pagkatapos po ng ating panalangin mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possession of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Welcome po mga kakuya. Kung nagbabalik, Jonathan TV Vlogs, nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. Nawa nakapagsimba po tayo mga kakuya kanina. Ito po araw po ng linggo at nagpasalamat po tayo sa banal ng kataas-taasan. At ang buong pamilya nawa ay nakapag-receive ng Body of Christ. Napakaganda po kuya mga kakuya na ang lahat ng buong pamilya ay nagsama-sama ng panalangin at nagpapasalamat sa Diyos, no? Lalong-lalo na po ang banal Eucharistia ay po yun ang tinatanggap yung mga kuya, hindi po basta-basta po, no. Yun po ay body of Christ mga kuya para mabigyan po tayo ng grasya ng Diyos sa ating mga kaluluwa, no. Sapagkat ang Diyos naman talaga ang nagbibigay sa atin ng mga grasya mga kuya. Kung hindi na po tayo nagsisimba, wala na po tayong prayer of life, no. Talagang ang masasabi lang natin diyan ay ligaw na po tayo na bilang mga Kristiyano po mga kakuya. Lalong-lalo na po mga kuya, hindi na po tayo lumalapit ng mga sa ating sacraments, no? Sacraments of confession, no? Hindi na po tayo lumalapit mga kuya, no? Napakahirap po talaga kung matagal na po tayo na hindi po nakakumpisal. Dapat weekly at monthly dapat mga kuya para nasa state of grace po tayo palagi. Kasi hindi na natin alam mga kakuya na tayo ay mabura dito sa sanlibutan na ito na may dala-dala po tayong mga lalo na po ang mga talagang yung civil capital sin, no? Bit-bit pa rin natin na hindi pa natin naikumpisal at hindi pa natin napagsisihan mga kakuya. Kaya lagi tayong handa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Talagang ang confession po ay nagdadala po ng kalinisan po sa ating mga kaluluwa, sa ating kaluluwa na nagbubura din yan, no? Talagang yan ay nagbubura sa ating mga kasalanan sa pamagitan po ng ating mga pagsisisi po mga kakuya.
Pagkatapos nun ay talagang sunod-sunod na at tuwing linggo na magpapasalamat sa Diyos at tatanggap po tayo ng body of Christ, mga kuya. Napakahalaga po yan bilang mga Kristiyano po, mga kakuya, no? At mawala na po ang lahat, wag lang po ang banal na misa sapagkat yan po ay talagang ay para po sa ating mga kaluluwa, mga kakuya, no? Talagang mas higitan pa natin ang ng ating kaluluwa, no? Talagang kung ang katawan natin ay nilagay ng shampoo, pinaliguan natin at nagmumuskit pa tayo tuwing gabi para hindi lang po talaga malamukan ng ating hindi tayo makagat ng lamok. So ganun din po ang ating kaluluwa, mga kuya, dapat doble, no, ang ating ginagawa sa ating kaluluwa. Ano ba dapat gawin? So proceed po tayo doon sa talagang confession. Punta tayo sa confession sa pari at linggo-linggo po tayo nagsisimba, mga kakuya, at nagpapasalamat din, no? Dapat may prayer life din po tayo, bawat isa sa atin, no? Lalo na po ang buong pamilya, mag-rosary. Napakahalaga po ang rosary po, mga kuya, lalo na po sa buong pamilya, mga kakuya, no? So proceed po tayo dito sa ating topic na talaga napakaganda, no, ang ating topic ngayon, no? Birthday ni Kristo noong 5 BC, no? Ito po yung bakit saan natin kinukuha ang December 25. Ito po yung competition, no? Pasadahan ko lang talaga kung ang iba kasi nalilito kung saan ba talaga kinukuha ang December 25. Ito yung sinasabi na biblical, no? Basis sa kung saan natin kinukuha sa Biblia, no? Saan natin kinukuha ang December 25? Kasi marami talagang tumutuliksa nito kung bakit hinahanap nila sa Bible. Ang totoo lang po, mga kakuya, ang pizza na 25 ay hindi mo talaga yan makikita sa Bible, no? Pero mayroong ibang mga Bible verse na mayroon naman, pero ang ating kasi dito hindi naman tayo talaga Bible alone, no? So hanapin natin kung birthday mo, hanapin mo sa saan natin hanapin? Sa kalendaryo, mga kakuya, no? Hindi po pwede hanapin ang pizza sa kahit saan, no? Ang iba kasi hinahanap sa Biblia. Ang Biblia po ay hindi po kalendaryo, no? Parehas lang po ay bumili po kayo ng gamot, ay napunta po kayo sa hardware, mga kakuya, ay wala pong gamot doon. Puro bakal po ang nandoon, puro pako, wala pong gamot. Punta sa pamilihang gamot, hindi kaya sa talagang sa mga butika, doon po tayo bibili kung bibili po tayo ng gamot, mga kakuya, no? So ganito po din po ang aral natin, mga kakuya. So kung naghahanap ka ng birthday ni Jesus na December 25, ay mahanap po talaga yan sa kalendaryo, kasi mga birthday natin doon natin makikita doon natin makikita kung saan tayo kasi kung bakit ka nag-celebrate naman ng birthday, ay bakit tinitingnan mo ba ang birthday mo sa Biblia? Di ba wala? Pupunta ka sa kalendaryo kasi nga doon nga yung pizza, yan ang bawat bagay sa mundong ito may purpose po yan, mga kakuya. Kaya wag niyong gawin ang kalendaryo o talagang kaibayo, kasi sa atin, letra por letra talagang makikita. Pero sa ibang verse talaga may makikita kayo December 25, letra por letra. Pero hindi nga natin aral yan, mga kakuya, no? Na talagang Bible alone. So talagang dito, may mababasa ka dito sa Bible, talagang magagamit ka ng computation. Huwag kang kung gagamit ka ng letra por letra talaga, ay wala pa tayong makikita talaga. Bihira na lang yan sa mga Bible. May nabasa po ko sa King's James pa translation po, mayroon talagang December 25 kung anong salin iyon. Letra por letra talaga, December 25 ang ating mababasa, yung mga kuya. So dito, talagang inuulit ko, ang December 25 ay makikita mo talaga yan sa kalendaryo, mga kakuya, no? Hindi po makikita yan sa Bible, mga kuya. Pero meron tayong competition kung paano kinumpute ng talagang inang simbahan. Hindi ko po to competition. Competition po ng inang simbahan dito. Ito po ay talagang pinamunuan po ng mga ating mga sinaunang church father, mga kakuya, no? Talagang nag-celebrate na po sila nung unang panahon pa. Matagal na mga talagang ating mga church father ay nag-celebrate na po ng December 25. Pero ngayon, bibigyan din natin kung saan ba talaga kinukuha ng ating iglesia, no? Ang mga Katoliko ng December 25. So dito, proceed na po tayo sa ating topic, mga kakuya. So dito, sakto tayo na babalik sa kalendaryo ng converter. At sabi ko kanina, gagamit tayo ng mga converter ng ibang sinaunang kalendaryo, mga kuya, no? At itong converter, ito ay i-type nyo lang sa hilira ng Jewish
ang 10, no? 10, 10 sa ilalim ng day, o piliin natin ang Tesri, no? Sa ilalim ng month, at i-type ang 3756, no? Sa ilalim ng year. Saka pindutin ang button na GWS nasa kanan, no? Lalabas sa resulta ang katumbas na pizza na Tisri o 103756 sa kalendaryong Hulyan, no? Kalendaryong Hulyan, at iyan ay September, no? September, no? 22, no? 6 BC. So doon natin kinukuha kung paano natin kinu-compute, no? Kung paano tayo mag-umpisa, no, mga kakuya. So dito September, sa Julian calendar, September, no, sa 22 6 BC, araw ng Miyerkules. So ibig sabihin Miyerkules nagpakita ang anghel kay Zacarias, no? Sabi sa Lucas 1:23, ating basahin ang Lucas ng 23, no? Anong bababasa natin dito? At nangyari na maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. So pagkatapos ng kanyang paglilingkod, no, umuwi na si Zacarias sa kanyang bahay, mga kakuya, no, matapos na araw na pagsisilbi ang paglilingkod sa templo, at dahil isang linggo hanggang Sabado po ang unang pari. Hindi ito pari Katoliko, ha, ito po ay paring mga Jewish, no, paring Hudyo, mga kakuya, no. So dito, at pagkalingkod sa templo ay dahil isang linggo hanggang Sabado po ang mga kaparian noon na mag-serve, no, o maglingkod sa templo, mga kakuya, no. At ang paglilingkod na pare sa templo, no, makauwi lang sa Zacarias at darating na sa Sabado. Iyon ay noong Tisri 3756 o September 25, no, nakauwi si Zacarias, no, 6 BC, ang araw ng paglilihi ni Elizabeth kay John the Baptist, mga kakuya. So dito, tungo tayo sa December 25. No, bakit talagang dito kinukuha natin kanina September, no? Kinuha natin dito sa 1 Lucas na talagang ang September mula sa Julian calendar ay talagang doon natin nakukuha, no? September, no? So paglilingkod ni Zacarias doon sa templo, no, nakukuha natin ang pizza, no, sa September 25, no? So eksaktong September 25 BC, umuwi si Zacarias at noon din nagbuntis ang asawa niyang si Elizabeth, mga kuya. Muli, sinabi ni Lucas sa 1:26, babasahan natin dito sa Lucas 1:26, anong sinasabi nito? Nang ika-6 na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, mga kakuya. So dito sa ika-6 na buwan na pagbubuntis ni Elizabeth ay inunsyo ni Anghel Gabriel na ang pagbubuntis ni Maria, kung bibilangin natin ang 6 na buwan mula sa September 25, 6 BC, no, ay darating tayo sa March 25, no? Kung bibilangin natin September hanggang mula sa September hanggang sa March 25, yan po ay 6 months, no? Uulitin ko, 6 months, no? 6 months po. No, kung idritso natin ng bilang, kasi ang mga babae ngayon ay hindi naman yata 7 months ang pinanganak si John the Baptist, mga kuya. So, ibig sabihin, kompleto 9 months, no? Hindi naman siya pinanganak na alanganin, no? So, 9 months pinanganak si John the Baptist. So, September to March, 6 months yun, mga kuya. Tandaan nyo, 6 months yan, no? Bibilang po tayo, no? September to March, idritso lang natin, no? September, March, no? 6 months yun, no? No? March, April, May, June, no? March, April, May, June. September, no? September hanggang papatak kasi hanggang March, no? September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. No, papatak na kaya nag-celebrate tayo sa Quiapo. Ang Quiapo kasi ayan din ang patron nila si John the Baptist. June 24 sila nag-celebrate, no?
Ibig sabihin, June 24, ipinanganak 9 months si John the Baptist. So, uulitin ko, September, bibilang po tayo ng 9 months mga kakuya kasi nga, hindi naman talaga siguro pinanganak na 7 months si Kristo. No? Hindi naman yata 7 months o 6 months. So ngayon, paano natin Maria naman ay kay Kristo naman ang ating bibilangin ngayon? Paano natin ito matitres? Paano natin ito malalaman, no? Na December 25 na pinanganak si Kristo. So dito babasa po tayo ng talata dito sa Lucas 1 verse 36. Ito po ang ating mababasa. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan na niya na dati tinatawag na baog. So dito, talaga si Anghel Gabriel talaga ang nag-annunciation dito kay Maria na si Elizabeth ay nagbuntis ng 6 na buwan mga kakuya, no? So dito, nakikita natin naglilihi ng 6 na buwan si Elizabeth, no? Ang kanyang pinsan, no? So paano natin malalaman na si Maria din ay nung nag-announce na si Anghel Gabriel, no? Na si Maria ay naglihi din, no? Aakyat lang po tayo mga kakuya dito sa Lucas 1:31. Ito ang ating mababasa. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan na at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus. Siya'y maging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan Jacob at magpakailanman. Hindi magwawakas ang kanyang harian. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyari ito na ako'y hindi nakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng makapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipanganak ay tatawaging anak ng Diyos. So therefore, dito pagkasabi ng Anghel Gabriel kay Maria na si Elizabeth din ay nagbuntis ng 6 na buwan. So kanina tinatalakay natin ang umpisa, no? So saan natin kinuha yung 1 September, no? Mula doon sa si Zacarias ay pumasok sa templo at nag-insenso, no? So ngayon, aakyat lang po tayo ng September at aakyat po tayo ng 6 na buwan, magbilang po tayo, ay papatak po siya ng March, no? So dito, 6 na buwan ang pag-usapan muna natin dito kasi kung 9 months kay 6 na buwan muna kay John the Baptist na ibinuntis siya kay Elizabeth, no? Para hindi po tayo maguguluhan, no? Kasi kung idritso natin ang 9 months kay John the Baptist ay papatak po siya ng June 24, no? Yun po ay kapistahan ng Quiapo sa kanilang patron, no, na si John the Baptist, no? Kaya nagdiriwang tayo ng June 24, no, sa kaarawan ni John the Baptist mga kakuya, no. So dito ang pag-usapan natin ay 6 months, no. Atin dito sa Lucas 1:36, no. At si Elizabeth at ng iyong kamag-anak ay naglilihi naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ika-6 na buwan. So dito, papatak ito ng March na kinumpute na po natin kanina mga kakuya, March. So magbilang po tayo ng March, no? March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kaya nga si Jesus Christ, no? Talagang December 25 talaga siya ipinanganak. Ayon po dito sa ating computation sa Bible mga kakuya. So klarong-klaro na hindi po imbento po ito ng inang simbahan, kundi talagang talagang pinag-aralan ito ng maigi kung bakit December 25 ang dapat i-celebrate ng buong Santa Iglesia, no, universal, no, para magkaisa sa kapistahan na ito na ang ipinanganak na anak ng Diyos ay December 25. Kaya dito natin
kinukuha ng ilang simbahan at para sa computation mga kakuya. Kaya nga mali ang mga argumento ng mga ibang sikta na talagang ninalagay na lang daw basta-basta ng sinelebrate na lang daw basta-basta ng inang simbahan, no? So wala po tayong tutol doon, no? Kung sakali mang talagang pero pinag-aralan nga ito kuya, hindi na nga basta-basta. So kung mag-declare kasi ang simbahan, ay yan po talaga ang high authority na dapat natin sundin mga mananampalataya bilang Kristiyano po mga kakuya, no? So muli ako pilubos nagpasalamat na like and share and follow my YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, and sa second channel ko naman, Jonathan TV Mix Vlogs mga kakuya, at sa FB page, Jonathan TV Vlog Official, at sa aking TikTok naman, follow nyo na rin, Jonathan TikTok Official mga kakuya. Muli mga kakuya, nakapag-receive po tayo ng Body of Christ sa linggong ito at maraming salamat po mga kakuya sa walang sawang subaybay sa ating YouTube channel mga kuya. Muli, ako'y lubos ng pasalamat sa inyo at mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat mga kakuya.